Ready na. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po. Salamat din po sa talagang opening prayer, praise and worship. At yung mga nag-testimony, salamat sa buhay po ninyo. And ang Panginoon talaga ay laging nasa tabi natin, hindi tayo pinababayaan. Salamat po. Hallelujah. Sige po, meron lang po ako munang tanong bago po tayo tumungo sa ating topic, sa ating pag-uusapan sa gabing ito. May kaugnayan ba ang pagsasalita ng dila natin na ito po ba ay meron po bang kaugnayan to sa isang promotion? Na ito po ba rin ay kasama sa isang pagsubok ng Diyos? And why God tests your tongue before your promotion? Amen. Hallelujah. So, question, does this have any connection to our promotion? Amen. So, makikita po natin dito sa sa chapter Proverbs chapter 21 verse 23. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. Amen. Sige po, bago po tayo tumungo, let's pray po. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Dakila ka, O Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ma-deliver ko, Lord, ang iyong salita. Holy Spirit, speak us. Mangusap ka, Banal na Espiritu. Ipaunawa mo sa amin kung ano ang ibig sabihin at ipaintindi mo sa amin ang bawat salita na mamumutawi sa aking bibig sa gabing ito. Ibaba mo ako, Panginoon, sa iyong paanan. Sumusurrender, Panginoon. And I speak the blood of Jesus sa platform na ito na walang kaugnayan ng kalaban na lumahok sa gawain ng Panginoong Hesukristo sa gabing ito, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang gawain na to. In the mighty name of Jesus. Amen, 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 hallelujah. Sige po. Basahin po natin ang Proverbs chapter 21 verse 23 po. Sino po ang magbabasa? Hello po. Kawikaan ano po, tita? Opo, 21 verse 23. Kawikaan 21 verse 23. Ang sabi po dito, wait lang po. Bumagal. Sabi po dito, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Amen. Amen, hallelujah. Hallelujah. So makikita natin dito na talaga ang pumipigil sa ating dila ay talaga naman na umiiwas sa kasamaan. So why does God seem to be silent just before breakthrough? Why do seasons of pressure often expose and we say not just what we believe? So bakit tila tahimik ang Diyos bago ang isang tagumpay ay mangyari sa ating buhay? Bakit madalas na inilalantad ng mga panahon ng yung pressure ng ating mga sinasabi minsan na hindi lamang ito ay yung ating pinaniniwalaan. Mas pinaniniwalaan pa natin minsan yung salita na hindi maganda isa sa maganda. Amen. So, makikita natin dito na talagang there is a spiritual mystery many overlook before God elevates a man. He first examined his tongues. Talagang ang Diyos pala talaga ay ine-examine yung ating mga dila. Kung ano po ba yung mga lumalabas dito. Na talagang dito rin po pala yung tinetest ng Panginoon. Yung puso mo. Na kagaya ng testimony kanina na
narinig po natin na talagang dapat po pala talaga yung dila natin ay gagamitin natin sa pagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo, na si Jesus ang mamumutawi sa ating mga bibig. There is a spiritual mystery na talagang makikita natin na talagang ito pala ay mapapansin na ng isang ng ibang tao na kung talaga ikaw ay tunay na nananampalataya sa pamamagitan ng pananalita mo. Hindi lamang ito nakikita sa gawa mo at hindi lang nakikita na ang presensya mo ay laging nasa church o nasa online, present ka. Ito rin po pala ay nakikita sa ating mga bibig, sa ating mga pananalita. So makikita natin dito may limang tinuturo ang Proverbs na number 1, your tongue is the proof of your spiritual maturity. Your tongue is the proof of your spiritual maturity. Sa Tagalog, ang iyong dila ay isang proof ng iyong spiritual maturity. Sabi nga sa Mateo chapter 12 verse 34, sa English po, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Talagang makikita natin talaga na hindi lamang sinusubok ng Diyos ang iyong buhay panalangin, yung prayer life mo, yung yung speech life mo. Sinusubok din pala ng Panginoon ang iyong pananalita. Because your tongue reveals what truly dominates your heart. Grabe, no? So, hindi lang pala paggawa ang sinusubukan ng Panginoon sa atin, kundi yung pananalita din pala natin. Na itong dila na to, saan ba natin ginagamit? Ano ba lumalabas sa ating mga dila? Amen. So, makikita din natin pala yung promotion na bago pala tayo i-promote ng Panginoon, God asked na, can you still speak faith under pressure? Na kahit na nagsasalita ka ba ng may pananampalataya kahit nasa ilalim ka ng kabigatan? Yung nagsasalita ka ba ng may pag-ibig kahit na ikaw ay nasa ilalim ng kahirapan? Can you still bless sa tao na kung ikaw ay nasasaktan? Can you still declare truth when your feeling are loud or your feeling is down? Magagawa ba natin yon? Magagawa ba nating magsalita ng maganda sa taong yung kagalit natin? Amen. Marami pala ang naaantala. Hindi lamang pala, bakit naaantala yung mga promotion natin, yung mga ginagawa natin. So, pati pala yung pananalita natin, tinetesting ng Panginoon. And many are delayed not by demons. Hindi rin pala sa demonyo, but by unguarded words. Dahil din pala sa salita nating walang ingat. So ulitin ko, number 1, makikita natin dito sa verse na binasa natin, your tongue is the proof of your spiritual maturity. And number 2, God uses pressure to expose your spoken reality. Gumagamit ang Diyos ng pressure para to expose your spoken reality. Sabi nga sa Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. Amen. Pressure is not your enemy. It is your revealer. In seasons of waiting, your words become your spiritual evidence. Na habang nag-iintay tayo sa mga prayers natin, talagang
yung words pala natin, ito pala yung tagapaghayag. Ito pala ay spiritual evidence na talagang kailangan na maghayag ang ang ating dila ng kagandahan din pala. Huwag pala tayo yung magsasalita ng hindi maganda. So, andito pa rin pala talaga yung testing. Testing, talagang hanggang kailan kaya ikaw maghihintay na kahit na naiinip ka, talagang pipigilan mo talaga yung pananalita mo talaga pala, 'no? So, ito ba'y mahirap para sa atin? Mapipigil ba natin yung dila natin even though na talagang nahihirapan ka na, nasasaktan ka na, naiinip ka na gusto mo na mangyari ito, na yung mga gusto mong mangyari dapat mangyari na? Makakapagsalita ka pa rin ba ng kaluwalhatian mula sa Diyos, yun to glorify Him, na kahit nasasaktan ka na, kahit nahihirapan ka na, kahit na naandiyan na, maaabot mo na, pero wala pa rin, 'di ba? So, sa mga panahon ng paghihintay mo, ang iyong mga salita ba ay nagiging iyong spiritual na ebidensya? Nakakapigil ka ba? Sa mga panahon ng paghihintay mo, yung mga salita mo ba ay kaya mong pigilan? Kaya mo ba 'tong i-guard na huwag kang makapagsalita ng hindi maganda? Amen, hallelujah. Makita natin dito when Israel was near their promise, mahilig sila may murmuring sila, mahilig sila magreklamo kaya na-delayed, 'di ba? Na-delay their enhance, not because God changed His mind, but because their tongue contradicted their destiny. Reklamo sila ng reklamo papunta sa promised land. 'Di ba pati pagkain, ibinigay na nga ng Diyos ang mga pangangailangan nila pero may problema pa rin sila, 'di ba? So ibig sabihin pala yung dila pala natin talaga, eh, merong din kailangan na ito ay talagang i-guard natin. Amen, hallelujah. Sabi nga, eh, we're praying, nananalangin tayo para sa promotion natin, pero yung but speak defeat every day. Amen, hallelujah. So number 3, silence and controlled speech are signs of authority. Ang katahimikan daw at kontroladong pagsasalita ay mga tanda ng otoridad. Sabi nga sa James chapter 1 verse 19, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Amen, hallelujah. Spiritual authority is not loudness, it is mastery. It is mastery. Kita natin noon si Joseph. Before Joseph was promoted in Egypt, he learned restraint in silence. Before David wear the crown, he mastered his response to insults. Before Jesus spoke on the cross, he first mastered his words in the wilderness. So lahat pala nito, may mga resulta. Ang pagsasalita natin, ang bawat labas na nanggagaling sa atin mga dila, dapat pala talaga natin iisipin muna, pag-aaralan bago ito ilabas. So sometimes God is not delaying promotion, He is refining or refining your reaction system. Hindi naman pinagliliban ng Diyos ang promotion ng kanyang mga anak, kundi pinipino pala nito ang mga sistema ng mga reaction natin. Nire-refine pala ito. Kaya makikita natin talaga na ang dila natin talagang
parang isang tabak na nakakasakit. Sabi nga nila, di ba? Saktan ka na lang daw sa physical mo, pero huwag ka na lang magsalita ng masakit dahil yung salita nakatanim sa puso at sa isipan at hanggang ikaw ay tumanda o lumaki, nakatanim pa rin yan. Hindi natin nakakalimutan. Kaya yan ang tinuturo ng salita ng Diyos na mag-ingat tayo. Mag-iingat tayo lagi sa ating mga pananalita. Number 4, your words must align with your destiny. Na dapat nakasaayon ang iyong mga salita sa iyong tandang panahon. Sa takdang panahon. Sabi nga sa Joel chapter 3 verse 10, let the weak say, I am strong. Amen, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Heaven responds not just to prayers, but to agreement. If your mouth disagrees with your prophecy, delay becomes natural. Grabe na po. So kung ang iyong bibig pala ay hindi sumasang-ayon sa iyong propesiya, natural lamang na maantala ang lahat ng mangyayari. Kailangan pala magtugma kung anong sinabi mo. Kailangan ito talaga ay mangyari at ito'y gampanan mo. Tugunan mo. You cannot declare victory in prayer and confess defeat in conversation. God is raising people whose tongues will agree with heaven, even in storms. Grabe. So hindi lang pala maaaring ipahayag ang tagumpay sa panalangin at aminin ang paghahatol at pag-uusap. So makikita natin talaga na itinataas ng Diyos ang mga taong, ang mga may dila ay aasang ayon sa langit kahit sa mga bagyo. Ano man ang dumating sa buhay mo, talagang aayon ng Diyos sa iyo dahil dinideklara mo kung ano yung dinideklara ng bibig mo. So ibig sabihin ito pala ay may power. Mayroon pala talaga ito na power ang ating tongue. Amen, hallelujah. Number 5, promotion comes when our tongue is transformed. Dumadating ang promotion daw kapag nagbago ka, na-transform ang iyong dila. So kailangan pala pati dila natin ma-transform. Hindi lang pala yung ating physical, ang ating spiritual, kundi yung dila rin pala ma-transform siya. Dahil kung pag ito ay na-transform, ang lalabas sa bibig natin, sa ating dila, ay makalangit na salita. Hindi pala makamundong salita. Amen, hallelujah. God promotes when He sees. Pag nakita niya ang ating tongue that refuses bitterness, a mouth that speaks faith under fire, a voice that blesses even in delay, a heart that cannot be corrupted by negativity. Amen. So because in the kingdom of God, your words are your spiritual signature. Amen. Hallelujah. So makikita natin talagang i-elevate ka. I-elevate ka ng Panginoon na talagang yung salita mo ay ginamit mo ang dila mo to glorify His name. At ito hindi mo ginagamit sa hindi kaaya-ayang pandinig sa Panginoon. Talagang ang dila mo ay gagamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan dito sa lupa. Kaya kung ang dila mo ay pagagamit mo sa Panginoon to glorify Him, ang promotion mo ay mangyayari sa buhay mo. Hallelujah. Hindi lang ikaw, kundi kasama yung pamilya mo. Kasama yung mga mahal sa buhay. Dahil lahat ng dinideklara ng bibig mo ay mangyayari. In the mighty name of Jesus. Before every elevation,
there is a hidden examination. Ito na pala yon. Bago dumating yung promotion natin, talagang i-examine tayo. Not of hindi lang yung sa ating bank account, not of your appearance, not even your skills, but your tongue. Amen. Because if God can control your speech, He can trust your stewardship. Amen. Hallelujah. Iyan pala ang sabi ng Panginoon, pag ang Diyos ay nagkontrol ng dila mo, pagkakatiwalaan ka pala ng Panginoon. He can trust your stewardship. Amen. Hallelujah. Kaya, the question is, kumustahin natin ang ating dila? Kumusta ang dila mo, kapatid? Ito ba ay nagagamit mo sa kalwalhatian para sa Diyos? O ito'y ginagamit mo para itaas ang iyong sarili? Ano ang lumalabas dyan? Yan ba ay para sa Diyos? Ito pang dilan to ginagamit mo para sumamba sa Diyos? Yan ba ay nakakapagbigay ng encouragement sa mga tao sa paligid mo? Iyan ba ay nakakatulong to inspire others? Nagbibigay ba yan ng pagpapala or sumpa? Nagbibigay ba yan ng pag-asa? Nagbibigay ba yan ng kaguluhan or kapayapaan? Nagbibigay ba yan ng galit? Lumalabas ba yan sa iyong dila? Na kahit humingi na ng kapatawaran ang taong iyon, paulit-ulit mo pa rin bang sinasabi ang kanyang ginagawa sa iyo, ang kanyang ginawa sa iyo? Kumusta ang lumalabas sa dila mo? Now, I invite you all to let's come in Jesus Christ right now, na papasukin natin ang Panginoon sa ating puso. Magpalinis tayo ng kanyang banal na dugo at isuko po natin ang ating sarili. Let's bow our head. Magmuni-muni tayo ng 2 o 3 minuto na meron ba tayong nasabi sa buong araw na to o kahapon o noong isang araw. Nagsalita ba ang dila mo ng hindi maganda? May nasabi ka ba sa iyong anak na hindi maganda? Sa iyong asawa? Sa iyong kapatid? Sa iyong magulang? Sa iyong mga pamangkin? Sa iyong mga apo? Kapitbahay mo, kaibigan mo? Nagamit mo ba ang dila mo kanina o kahapon na hindi ka aya-aya sa pandinig ng Diyos o sa pandinig ng tao? Invite natin ang Holy Spirit sa gabing ito. Ipapaalala sa atin ng Banal na Espiritu kung ano yung ating sinabi at hihingi tayo ng kapatawaran. Na anong lumalabas o anong binubuka ng iyong bibig, ng iyong dila. Na ito ba'y kalugod-lugod sa Panginoon? Nasasaktan mo ba ang Panginoon? Nangako ka ba sa Panginoon na hindi mo natutupad? Nagsalita ka ba sa Panginoon na hindi mo ba nagawa? Hallelujah. Sige po, 2 to 3 minutes. Kapatid, magpasuri tayo sa Banal na Espiritu. Baka kanina may nagawa tayo. O ilang minuto lang, nakapagsalita tayo na hindi maganda. Hallelujah. And say amen po. Sige po. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ito bang mensaheng ito ay nakaramdam ka ba
ng kirot sa puso? Tumama ba sa puso mo? Ito ba'y nangyari sa'yo? Kausapin mo ang Diyos sa gabing ito. Ang Diyos ay naghihintay mula sa dila mo na marinig ang paghingi mo ng kapatawaran. Holy Spirit, we invite you right now to move sa bawat isa sa amin na naandito sa platform ng SFC, Healing and Deliverance. Pagalingin mo kami, Panginoon. Linisin mo ang aming dila. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kung nasaan ka man, aabutin ka ng kamay ng Panginoon. Mangungusap ang Panginoon. Ang puso mo ay hahawakan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ano man ang kabigatan ng puso mo, o ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sabihin mo kay Lord, ngayong gabi, at naririnig ka ng Diyos. Right now, ipahukay mo yan sa banal na Espiritu, ano man yung nasa puso mo. Ano man ang dinadala mo ngayon, kapatid, na hindi mo masabi, ngayon sabihin mo na sa Panginoon. Kausapin mo ang Diyos. Hallelujah. Magpalinis ka sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, andito ako, nagpapalinis ako sa iyo. At sumusuko ako. At ang dila kong ito ay paggagamit ko sa iyo to honor you, to worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Ang dila ko, Panginoon, ay gagamitin ko para ihayag ang iyong mabuting balita. Hallelujah. Let's pray. Lord, salamat, Panginoon, na kinakausap mo ang bawat isa sa amin. Salamat sa gabing ito, Lord, na naghihintay ka palagi sa aming pagdaing, sa aming paghingi, sa aming mga panalangin. Salamat, Lord, hindi maiksyan yung mga kamay para abutin ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Lord, andito kami, Panginoon. Humingi ng kapatawaran ko ano man ang nagawa namin, Lord, ano man ang nasabi namin, ano man ang nagawa ng dila namin, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, nang lalabas sa dila namin ay mag-glorify ka. Ayoko ka naming masaktan. Ayaw na naming masaktan ka, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, ang pangalan mo, Jesus, ang mamumutawi sa bibig namin. Gusto namin, Lord, pagpapala ang lalabas sa aming dila. Hindi sumpa, hindi kaguluhan. Dahil ang dilang ito ay sa iyo. Sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang dilang ito ay itinataas namin sa iyo. At isinusuko namin sa iyo na ngayon ang lalabas sa bawat salita ng aming dila ay maluluwalhati ka. Matataas ang iyong pangalan. Hindi yung sarili namin, Lord, na ang dilang ito ay makakapagbigay ng buhay, hindi kamatayan. Na ang dilang ito ay makakapagbigay ng pag-asa. Na ang dilang ito makakapagpagaling ng may mga sakit.
na ang dilang ito makakapag-inspire. I pray, Lord, na lahat na makakahalubilo namin tao, Panginoon, gagamitin namin ang dilang ito. Ang dilang ito, Panginoon, ang magdadala ng mga kaluluwa sa iyong mga paanan, Panginoon. Hallelujah. Lord, ipamamalita ng dilang ito na ikaw ang Diyos na buhay, na Diyos na kumikilos sa buhay namin, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang Diyos na nagliligtas at Diyos ng Panginoon na aming buhay. Hallelujah. Lord, makikita ka sa buhay ng bawat isa sa amin in Jesus' name. Palalayain mo kami, Panginoon, sa biyag ng kalaban. Tatanggalin mo, Panginoon, ang kaliskis sa aming mga mata nang makita namin, Panginoon, ang mga bagay na hindi namin nakikita dito sa mundo. Ang kagandahan ng mundo ay ipakikita mo sa bawat isa sa amin in the mighty name of Jesus. Mararanasan namin, Panginoon, na magandang pamumuhay, mararanasan namin na ang magiging lakad patungo sa iyo, Lord, sa promised land in Jesus' name. Lord, magiging witness mo kami, magiging representative mo kami dito sa iyo, ubasan dito sa lupa. Use us, Lord Jesus. Use us in your vineyard here on earth. Hallelujah. Gamitin mo ang dila namin, Panginoon, to glorify your name in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa gabing ito, O God, na patuloy, Panginoon, na kami, Panginoon, ay sasamahan mo in the mighty name of Jesus. And thank you, Lord Jesus, for trusting us, Lord, given us to use your name to snatch the soul from the hand of enemies and bring back to the feet of Jesus Christ. Once again, Lord, purify our tongue, deliver us from careless words, defeated confessions, and emotional speech, Lord Jesus. Let our mouth agree with heaven, and even when our feeling disagree, prepare our for promotion, Panginoon. Salamat, Lord, sa pananalita namin, O God. Gagamitin namin, Panginoon, ang aming dila to glorify your name, to exalt your name. Hallelujah. In Jesus' name. Salamat po, Lord, sa gabing ito. Salamat din po, Panginoon, at binigyan mo ako, Panginoon, ng pagkakataon na maghayag ng iyong mabuting balita. Even though, Lord, na maiksi lang to, Lord. Pero, Lord, alam ko, Panginoon, na ito, Panginoong salita mo, Lord, ay makapangyarihan. In Jesus' name. At ito, Panginoon, ay magagamit namin, Panginoon, habang kami naglalakbay dito sa lupa. In the mighty name of Jesus. For thine is the kingdom, honor, and glory. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen po. Salamat po. Amen. Thank you so much po, Sister Eden. Napakaganda pong sinuri ninyo. It's also a reminder for us, no? Na words can bring life or death. Sabi nga sa Proverbs 18 verse 21. And sabi nga, di ba, our words naturally reveal what is inside us. Kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun ang sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, ano yung nasa puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. So, napaka-importante po na we always speak positively with full of grace na pwedeng maka-impact sa iba. Diba? Kasi, si Lord gusto niya, hindi tayo, nagsasabi tayo ng mga, we speak life. No? We don't speak negative. So, yun po. Nakakonect kasi yung heart natin sa ano man sinasabi natin. Sabi nga, di ba, what you speak, you become. So, sabi sa Matthew 12, verse 36 to 37, where, it warns us that we will have to give an account on the day of judgment for every careless word we speak. So, may accountability din tayo na kapag nagsalita tayo ng against
sa mga negative things against sa ibang tao or against sa sarili natin. So, napaka-importante daw na we speak life always. So, ang ganda po ng shinare po ni Sis Eden, no? Ano sa, reminders, timely reminders po siya for everyone. So, dako na po tayo sa ating insight. Anyone po na if there's any question, would you like to ask or would you like to add or any insight, kindly open your mic. Sis Ed, Sis Ann, Sis LB, Sis Rani, Sis Ayman, Sis Israel, Sis Ann, meron po ba? And kindly send your prayer request po if you have one. Then we will pray for it for later. Meron po ba na nakinig? Tao po. Amen. Glory to God. Hallelujah. It's a very timely and powerful word of God, Sister Eden, anak, kasi yung tang natin, sabi nga ng Panginoon, ano,